What's up mga kapadyak? Update lang to sa Weapon Tower air fork na gamit ko. Alam ko madami naghihintay ng video na to yung mga interesado din na bilhin yung air fork na to. Para sa yung video na to. Kung nahintay mo tong video na to o hindi, nakabili ka na ng fork, pwedeng ito o iba, comment mo sa baba para alam naman namin. Sa mga bago dito na ngayon pa lang narinig yung Weapon Tower air fork, panoodin nyo na din yung video na ginawa ko tungkol dito. Hindi ko na kasi uulitin na i-detalye yung mga tungkol dito sa fork na to kasi nasabi ko na din yun. Yung Weapon Tower air fork, yan yung isa sa mga pwede yung mapagpilian na budget air fork na available sa market natin dito sa Pilipinas. Medyo matagal na din to sa akin. Nagamit ko na din sa iba't ibang klase ng rides na ginagawa ko. Ngayon, hindi pa naman nagkaka-issue. Ayos pa, wala pang sira. Yung hangin, hindi naman nagbabawas dito tulad ng nababalita na issue sa ibang brands ng budget air fork. Feeling ko din dito mas gumaan yung setup ko kasi mas madali ko na napapangat yung unang gulong ng bike ko pag magpa-practice ako mag-wheeling. Sa presyo niya, pwede na. Ito nga lang yung ilang bagay na tingin ko parang mali dito sa Weapon Tower air fork na to eh. Una, yung O-ring placement o rubber ring na indicator ng travel ng fork na mali nga ng pwesto. Sa side na to, merong nakaprint sa stanchions na guide measurement para sa travel ng fork. Kaya lang, wala dito yung rubber ring. Dapat sana, nandito yung sa side na to para may mas madaling pakinabang sana. Pero may pakinabang pa din naman yan sa pag-set ng sag ng fork. Yan na yung gagamitin mo. Hindi mo na need mag-DIY na gumamit ng cable ties. DIY mo na nga lang yung pagsusukat. Siguro sa pagmamadali sa assembly ng fork sa factory. O kaya nalito yung bumubuo dahil reverse arch ang style nito. Pero regardless, mas okay sana kung tama yung placement ng ring sa proper stanchion. Hindi naman sobrang big deal pero tingin ko pwede maayos sa mga susunod na batch ng stocks ng fork na to. Yung decals naman medyo parang nasobrahan kung ako yung tatanungin. Pwede sana kung wala na to, ayos din kung may stealth block na style. Kung ako lang nasa likod ng design ng branding ng weapon, sisimplihan ko lang para mas maging appealing sa mas madaming buyers. May mga tao kasi na gusto, simple lang. Konsiderasyon din yung forma, syempre kung bibilin ba nila yung isang produkto, 'di ba? At dahil startup pa lang naman yung weapon brand dito sa atin, mas mainam sana yun na medyo mas low key lang yung datingan. Last one, may issue pala sa fork na to. Hindi naman sa lahat pero may ilang units lang na meron nito. Itong binigay sa akin, wala. Ang nangyayari daw, hindi daw naglalak o hindi gumagana yung lockout. Sabi sa akin, nangyayari lang daw yun pag na-store yung fork na naka-upside down. Ang good news, nag-post ang Weapon FB page ng instructional video para dito kung sakali man na ganun yung mangyari sa fork nyo, kung paano i-aayusin yung issue na yun. Parang i-reset lang yung fork. Maganda sana out of the box i-check na din ng Weapon mismo o kahit yung store. Sila na mismo mag-ayos para wala nang gagawin yung buyer. Plus point sana yun, mas okay kung ganun. Kaya kung balak nyo bumili ng ganito, ng fork na to, i-check nyo muna bago nyo bayaran. Tapos pabaltan nyo ng stock na walang issue para wala na kayong kakalikutin pa. Tsaka isang bagay pa pala, taba ng stanchions. Mataba yung stanchions nito, 34mm. Kaya lang, for XC lang nila ina-advise na gamitin. Siguro nagpe-play safe yung weapon eh. Na exin nyo lang to gamitin para hindi masira. Pero sayang kasi yung sayang kasi yung taba ng stanchions na 34mm na mas swak yun kung mas aggressive yung riding, kung enduro or mountain. So kung 34mm, di ba? Kasi sa mga XC use lang naman kahit nga 30, 32, pwede na. Siguro nga parang play safe move lang ng weapon yung ganun. Kaya sinasabi, kung yung gagamitin sa sa mga enduro, sa mga traps, yung fork na to. Kung gusto ng weapon na mas madaming sales, yan lang yung mga napansin ko na dapat nila pagtuunan ng konsiderasyon. Tamang placement ng rubber ring, mas simple o low-key na design, at walang anumang issue tulad nung sa lockout. Pag nasa tama yung rubber ring, wala ka na masasabi bukod sa ayos to wala nito sa ibang murang fork. Pag mas simple yung design, mas madaming maengganyo na bumili kasi overall sa price at performance, okay naman. Kung yung graphic design lang ang pumipigil sa kanila para bumili, pwede naman na siguro maayos yun sa mga susunod na release ng weapon fork. Sayang kasi hindi naman kasi sticker yung nakaprint sa fork eh. Mas madali sanang tanggalin kung ayaw ng design. Last one, pag wala nang nakaka-experience na hindi gumagana ng lockout, wala ka nang maririnig sa iba na feedback na negative tungkol sa fork na to. Sa tibay, wala pa namang issue yun sa akin pero i-update ko kayo pag dumating yung araw na masira yung fork na to. Sa performance, maganda naman, responsive ang plane ng suspension basta ma-dial in mo lang yung tamang air pressure, depende sa bigat mo, depende sa bigat ng rider. Sa presyo, sobrang mura na choice na to, may warranty pa. Kahit ikumpara mo sa iba pang budget air fork, mas mura pa din to kasi yung ibang brands naglalaro na sa
4K pataas yung presyo eh. Lamang din ng weapon na may warranty sila at nag-e-exist sila. May social media presence na sumasagot sa queries ng mga customers. Hindi tulad ng ibang brands na pag nabentahan ka na, wala ka na matatakbuhan kung sakali man na may issue na bili mo. Para sa mga bikers na nagko-consider ng mga ganitong budget airport, hindi din naman biro sa kanila yung paglalabas ng ganyang pera. Kasi kung bali wala lang yung presyo nito sa kanila, eh sila yung mga afford na makabili ng mas mahal at mas kilalang brand ng mga ganito. Kaya maganda pa din talaga na may assurance sa pagbili, diba? Na hindi masasayang yung pera mo. Para kang hinot ng fork na to. Tingin ko yung fork na to, swak na swak para sa mga manggagaling sa stock coil fork ng isang budget bike na gusto ma-upgrade yung setup nila. Kasi yung mga stock fork, mabigat, matigas, unbranded, ganyan. Para mas gumaan at mas maging maganda yung performance ng play ng fork ng bike nila. Para din to sa mga may budget na around 4K lang. Kasi kung yung budget mo nasa 7K pataas para sa upgrade ng fork, epic soul ng pasok dyan. Sa 9K pataas naman, Manitou. Kung mas mataas pa doon, RockShox, Fox, yan na. Depende na lang din sa setup ng bike mo at sa klase ng rides na ginagawa mo. Huwag mo na expect yung kung anong kayang ibigay sa'yo ng mga RockShox o Fox na fork sa presyo ng fork na to. Kung ito yung ino-consider mo na bilhin na fork, ayos na din. Kung tamang rides lang ginagawa mo, tingin ko, tatagal naman to. Budget mo hanggang dyan lang, pwede to. Kaya lang, kung pangwalwalan ka na trail rides araw-araw, iba yung demand mo kung ganyan. Dapat iba din yung budget mo para dyan. Mas mataas. Kung ikukumpara naman natin sa ibang budget forks, yan yung hindi ka masasagot. Mahirap din kasi sabihin kasi ito pa lang yung na-check at na-testing ko na fork. Kaya hindi ko may recommend yung ibang budget forks galing sa ibang brands. Wala din naman lang mapapala kung bibili nyo to dahil sa recommendation ko kasi hindi naman ako binabayaran ng weapon dito kaya nasa sa inyo pa din yung decision kung anong fork ba yung bibili nyo. Kung yan lang yung budget nyo tapos hindi nyo na kaya maghintay makaipon pa pandagdag sa mas mahal na mga suspension fork, choice nyo yan. Bilhin nyo pero wag nyo lang isisi sa akin kung magkaka-issue man yan. Ang iniiwasan ko kasi dito, mamaya binili nyo to kasi sabi ko okay pero biglang nagka-issue yung nabili nyo, mamaya sumpahan nyo pa ako, mag-aalit kayo sa akin, di ba? Decision nyo pa din yan, pera nyo yan eh. Next ko pala na i-review tong Weapon Force hydraulic brakes. Bigay lang din sa akin to ng weapon para gawan ng review. Hindi ko pa lang alam kung saan bike ko ito ikakabit kasi sabay ko kasi naka-Dior rin eh kaya wala, hindi ko pa rin natetest hanggang ngayon. Yung iba namang bike dito naka-mechanical disc brake na hindi nakaiwala yung shifter, puro mga naka-combo shifter. Magkasama yung preno sa shifter. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa din natetesting gamit itong Weapon Force na preno pero mukha siyang non-series na Shimano na pinalitan lang ng pangalan. Hindi ko magawa ng review eh. Wala na. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to. Share nyo na din kung may kilala kayo na nagbabalak na mag-upgrade ng fork nila. Pero low budget lang, baka magka-idea sila dito sa video na to. Comment kung may tanong kayo, request or suggestions, post nyo lang sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike videos na i-upload. Kita-kits na lang sa mga susunod na videos. Batian na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.